Walang permiso para mag-operate sa Central Luzon ang Arsenal Security Agency na employer ng security guard na itinuturong na maril sa mga magsasaka sa Hacienda Dolores nitong nakaraang linggo. Ayon kay George Ibarra, presidente ng Philippine Association of Detective and Protective Agency Operations Incorporated o PADPAO Region 3, ang kanilang asosasyon ang nagre-regulate sa mga security agency at nagbibigay ng accreditation para makapag-operate sa rehiyon. Sinasabing security agency, titignan natin, as of now, wala silang record dito sa amin. Ngayon, aalamin ko sa Maynila, sa Karame, no, kung Manila base yan, aalamin ko yung status. Ano yung gwardiya nyo ba yun o hindi? O ginagamit lang yung pangalan nyo kasi may problema. Maaari raw maparusahan ng isang security agency na hindi nag-secure ng accreditation sa PADPAO Regional Office. When you are operating outside your office, no, o other regional office, kailangan mag-secure ka ng accreditation membership doon sa regional, PESAG at saka PADPAO. Ang sanction noon, reprimand lang muna. Ngayon, pag habitual na makulit, nagpapaano kami ng revocation of LTO. Ipinaalala naman ni Ibarra na kailangang sumunod sa Republic Act 5487 o ang The Private Security Agency Law ang mga security agencies. Nakasaad kasi sa Section 30 ng RA 5487 na maaari lamang dalhin ng security guard ang kanyang armas sa oras ng duty at suot ang tamang uniforme, kabilang dito ang ID at nameplate. Nilinaw rin ni Ibarra na shotgun, 38 caliber revolver at 9mm pistol lamang ang maaaring dalhing armas ng isang security guard. Mahigpit umanong ipinagbabawal ang 45 caliber pistol, M16 rifle at high-powered firearm sa mga security guard. Na-recover sa crime scene ang mga basyo ng M16 rifle at magazine ng kalibre 45 baril na ginamit sa pamamaril sa mga magsasaka. Required sa amin is shotgun, 38 and 9mm. Ngayon, pwede rin sa amin yung mga import. 45 yung nakabaril. Bawal yun. Violation yun. Lalo na 45, illegal possession yun. Ako po si Joshua Lansangan, alerto, alisto sa pagbabalita.